sagana, di ba? Alam niyo po, sinesearch ko, uhay, kung pala yung ano pala, di isa-isang protein yun. Di pala, isang ano pala, tangkay pala yan, trigo. Oo, isang ganyan pala. Trigo pala yan. Sabi ko, namumulot siya ng ano, isang, abutan siya ng, di ba? Yun pala, isang ano pala yan, yung trigo din yung pinupulot po nila. So nakita niyo po, abundan sa gana po yung sirop na namumulot lang siya ng mga habang ginagapas inaani yung ano nila, triguhan. Now, ito siya lang niyo, alam niyo po, did you experience po, kaya nga binigyan tayo ng title po ng Panginoon Diyos, abundant if you delight the Lord, Lord's command. Sa gana pala, pag sumunod po tayo, pag masaya po tayo sinunod ang kalooban ng Panginoon Diyos. Amen? Sagana. Mayroon pala tayong masaganahan. At alam niyo po, did you experience po yung mga magulang po natin na tinatrato po natin tayo ng abundant, yung sagana? Kanya po, yung binibigyan ka ng maraming biyaya sa ating mga magulang. Whatever we ask po, there's no complaint. Ano bang hingin mo, bigay agad ang magulang. Matik yan, bigay agad. Di ba? Nakaranas kayo ng ganyan. Yung ano agad, pahinga ka naman, bigay agad naman. Yung tuwang-tuwa sila sa atin, di ba? Pero pag yan, nakasimangon, ano ka ba? Pag humingi yung daming di ba? Hindi ka pa nga nakapagsalita, likraw. Pero pag mga kapatid, but alam niyo po, mayroong reality po, mayroong malaking rason. Kasi po, nagagalak ka sa kanilang inuutos. Ngayon, what you show today, anong pinakita mo, na hindi ka naging likramo, even it's more than one command. Kaya nagagalak ang mga magulang natin. Kasi, hindi isang lang, kundi maraming utos ang Panginoon Diyos sa magulang na sinusunod ka, bagkus nagagalak ka pa. Sino bang mga dito na inutusan magmurmur. Di ba, makatikim agad tayo ng magulang. Now, of course po, our parents will happy what we show. Of course, talagang masaya ang magulang natin. Anong sa pinakita? In return po, happy to open their wallet. Di ba? Pag halos ikaw na, kaya magbukas ng wallet. Pag masaya na, masaya yung magulang sa'yo, yung tuwang-tuwa. Ay, sabihin ng magulang mo, andun sa wallet ko, buksan mo na buhan ka na. Di ba? Pero pag galit na galit ng magulang, akin na yung wallet, akin na. Halos hindi ko ipakita sa'yo. Parang sila, parang duda sila. Di ba? Now, of course mga kapatid, yung pala natin, yung Ama natin sa langit, sa bilyon mang tao dito sa daigdig, He will make you an abundant. Gawin ko tayong abundant sa ating Ama sa langit po, abundant Christian, if you're delighted of His command. Gawin ko tayong saganang Kristiyano, pag masaya po tayo sumunod sa Kanyang mga utos. He is delighted more than we are. Mas lalo po siyang nalulugod kaysa atin. Tingnan niyo po sa Lucas chapter 15 verse 3. Tingnan niyo po. Kung paano ang ating Ama sa langit nalulugod pag sinunod mo ang Kanyang mga utos. Chapter 15 verse 3 po. Lucas 15:10, pakibasa. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Yes po, di ba? So pag mga kapatid, pag sumunod ka sa kalooban ng Panginoon Diyos, alam niyo po, galak na galak po siya. Mas galak siya sa iyo. Amen? Kaya,
Hindi lang pala siya, libo-libong anghel ang nagkasiyahan pag nagagalak ng Panginoon Diyos. Kasi po, yung tao na nilalapitan mo, binibigyan mo ng gusto yung trata, maliligtas siya eh. Right? Matataniman sila ng salita ng Diyos eh. Now, ang genre ng mensahe natin po is about loyalty and obedience po. Ito po, sumusulat po nito, hindi alam kung sino po. Ang historical nga po nito, ito po kwento po sa loyalty po at pagkamasunurin ni Ruth sa kanyang mother-in-law na si Naomi. Si Naomi kasi ang anak niya na pangasawa ni Ruth, namatay yun. Ngayon po, ang kwento po nito na biyenan po ni manugang niya si Ruth, pero loyal at masunurin po si Naomi si Ruth sa kanyang manugang. Ang traditional status po nitong pag-aralan po natin, yung marriage custom doon sa panahon po nila, duty po ng malapit na kamag-anak po sa asawang lalaki, kasi po mayroong iniwan pong anak na asawa na alagaan, na sa kaalagaan sa kanyang namatay na husband. Kaya yung kamag-anak po ng asawang lalaki, yun po ang mag-take place po, take over po sa responsibilidad sa kanyang namatay na asawa. Galing na lang nila, no? Halimbawa pala, namatay yung lalaki. Ngayon, kung yung malapit na kamag-anak, yun pala mag-take over. Kasi mayroong anak at asawa ng alagaan. Di ba sa Bible, mahal ng Panginoon isang byuda? Di ba makikita mo, alagaan yung byuda, mahalin yung byuda. Di ba? So, kasi po, ang byuda is na bitbit po nila, sila nag-alaga ng anak, tapos na namatay ang pangasawa. Kaya yung kamag-anak pala ng lalaki na namatay, yun pala ang mag-take over. Yun pala ang tradisyon po sa nung panahon na yun. Now, sa passage po natin ito, pinakita, ano po yung gagawin ng Diyos if we will follow with joy? Anong gagawin ng Diyos kung sumunod tayo sa Kanya na may kaligayahan? Right, number 1 po, abundant if you love what you believe. Sagana po kung kung minahal mo po, yung paniniwala. Right? So, dito po tayo sa chapter 2, verse 12, 17. Chapter 2, verse 12, 17. Si Ruth ay namumulot. Yan yung binasa ni di ba? Binasa ni Pulutok. So, sa verse 12, sa chapter 2, verse 12, 17, pinakita dyan, show how Ruth speak the will of his heart. Pinakita dyan kung gaano mo yung kalooban sa puso ni Ruth. Ano yung kalooban ng kanyang puso at ng kanyang kaluluwa. She loved what she believed. Minahal po niya ang kanyang paniniwala. Patuloy lang po siyang loyal sa kanyang binan at naniniwala niya siyang someday siya ay gantimpalaan. Di ba? Alam niyo, sa 1 verse 16, dyan yung makita. Yan. Yung namatay yung asawa ni Ruth, na lalaki. Ngayon siya sabi ni Naomi, Ruth, sige na ho, mag-asawa na ho kayo. Kasi patay na yung niya eh. Alam niyo yung sagot ni Ruth, nasa 16 yan eh, 1:16. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin, iwanan ko kayo. Hayaan ninyong akong sumama sa inyo. Saan man kayo pupunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Wherever you go, I will go. Who is your God? He is my God. Ang ganda pagkasabi ni Ruth dito. Kasi patay na rin yung
anak ni Noemi. Ngayon po, ang ano pala, anong gagawin ng Diyos? Sumunod po tayo na may kaligayahan. Abundant if you love what you believe. Kaya nga mga kapatid, naniniwala si Ruth, patuloy lang po siya pinaglingkuran yung manugang niya, kahit patay na. Pwede na nga siya mag-asawa eh. Pero sabi niya, huwag niyo akong itulak na kung saan kayo titira, doon din ako titira. Kung saan po kayo pupunta, doon din ako pupunta. Kung sinong Diyos niyo, yun din ang aking Diyos. Yan, diba? Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin, iwanan ko kayo. Ang ganda po sabi niya, sa English, ang ganda tingnan niya, wherever you go, I will go. Diba? Who is your God? And He is my God. Diba? So, ngayon, patuloy lang si Noemi. Pinakita diyan na ano ho yung sinasabi sa puso at kaluluwa ni Ruth. At naniniwala po siya na continue lang po sa kanyang loyalty sa kanyang manyan at someday magkaroon siya ng reward. Right? Kagaya ho ni Jesus mga kapatid, di ba? Si Jesus ho, minahal po niya, ano ho yung paniniwala po niya? Na pagkatapos ho niyang pasanin ang cross, He will be crowned as the King of Kings. Di ba? Kaya nga minahal, yung utos ng kanyang ama, minahal po iyon ni Jesus. Kahit buhay po niya, yun ang kapalit. Kasi po, naniniwala siya na mayroong reward. Pagkatapos po yung ito, magiging hari, siya, King of Kings siya. Diba sa huling chapter ng Matthew? Ano bang sabi doon? Di niyo ba sabi ni Jesus, di niyo ba alam na pinagkatiwala na sa akin itong pinagkatiwala na sa akin ang buong daigdig, ang langit at lupa. Kasi po mga kapatid, si Jesus minahal po yung paniniwala po niya. Naniniwala siya na someday, pagkatapos niya pasanin ang cross, ay gantimpalaan siya. Di ba ba? Kasi yan po yung pinaka-reward niya. Tingnan niya natin ito nga. Huling ng Mateo. Huling chapter ng Mateo. Itong 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Napansin niyo? Diba? Yun po yung ni Jesus. Kaya nga kahit po napakahirap pasanin yung cross po niya, pinasan po niya. Kasi naniniwala siya na someday gantimpalaan siya. Diba? He will be crowned as the King of Kings. And it happened, He is now the King of Kings. Nangyayari nga. Kasi minahal niya ang paniniwala niya. Now, like Ruth and Jesus mga kapatid, love what you believe. Mahalin mo yung paniniwala niyo. Kagaya ni Ruth at ni Jesus po. You are here now. Nandito na po kayo. So love your people. Love the church of God. Love the people of God. Amen? Nandito na kayo ngayon. Kaya mahalin niyo po ang templo ng Panginoon Diyos. Hindi naman sa akin ko eh. Taga-alaga lang po ako. So, mahalin niyo po ang templo ng Panginoon Diyos. Yeah? You want to hear the gospel, gusto niyo makarinig ng Ebanghelyo, then love the pastor. Di ba ba? Mahalin niyo ang pastor kasi kung gusto niyo makarinig ng gospel. Teach yourself to love, to offer to God. Turuan po natin na mahal na mag-offer po tayo sa Panginoong Diyos. Ngayon po, ibigin niyo po na magdala ng kaluluwa. Right? Ibigin niyo po na maikalat po, maisiro yung kaligtasan. Ibigin niyo po na ang maging prayerful po kayo. Right? Love to tell the word. Ibigin niyo po, sabihin sa public, it's your church. Church ko yan. Di ba palagi ko yung inangkin ko? Church nyo to kasi kayo ang nagbayad ng ang pang-upay. Kayo ang naghuhulog. Di ba ba?
So, hindi ko inangkin na humulog. Naghulog din po ako sa pambayad. Kaya sabi ko, ngayon po, sabihin niyo po na church namin yan, church ko yan. Right? Then, love your belief po, mahalin niyo po yung paniniwala, no, that this is part of heaven. Ito po yung part ng langit. Itong ginagawalawan yung spiritual, part po yan ng langit. Yung pagsimpa-simpa niyo po, part po yan ng langit. Yung paghahayo natin, part po yan ng langit. Kaya mahalin niyo yung paniniwala, no, na itong lahat ng ginagalawan natin about pag-Sunday, part po ito ng langit. Kaya nga mga kapatid, abundant if you love what you believe. Sagana po kung mahal mo yung paniniwala niyo. Nako, di ba? Si Ruth po, di ba? Sagana sa napansin niyo, anong ginawa mo niya? Pinapakain pa po siya. Pinahayaan, sinabihan pa yung mga taga-tulad. Uy, maghulog kayo na uhay. Hayaan nyo lang siya. Kahit yung mga uhay na malapit sa bandol-bandol na, di ba? Hayaan nyo siya maghulog. Sagana, mga kapatid. Bakit sagana? Kasi masuruin siya eh. Naniniwala si Ruth sa minahal mo yung paniniwala niya. Patuloy na mo siyang pinag-iikuran yung manugang po niya. Ngayon po mga kapatid, kung gusto yung sagana sa buhay, paglingkuran po natin ang Panginoong Diyos, mahalin niyo ang paglilingkod ng Panginoong Diyos. Makikita niyo ang kasaganaan po ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga abundant, if you love what you believe. Sagana po kung minahal niyo po ang iyong paniniwala. Di ba si Jesus minahal ang paniniwala niya? Kaya pinasatan niya yung krus. Di ba? Kapalit ng kanyang buhay. Kasi alam niya, pagkatapos niya pasanin yung krus, maging hari siya ng mga hari. Di ba? Kaya pinalitan niya, di ba alam na pinagkatiwala sa akin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Kasi minahal niya yung paniniwala niya. Ngayon po, nandito kayo. Mahalin niyo po ang spiritual kayo. Right? Mahalin niyo po ang church. Mahalin niyo po ang araw ng linggo. Mahalin niyo po na mag-offer sa Panginoong Diyos. Mahalin niyo po na mag-share po tayo ng Ebanghelyo. Mahalin niyo po na ipamalitan ng tuong church ko yan. Mahalin niyo po na itong ginagalawan po natin, part po yan ng langit. Right? Ulitin ko po, nandito tayo sa daigdig, pero itong spiritual na ginagalawan po natin, church, galing po yun sa langit. Amen? Ang itinuro sa inyo, galing din po yan sa langit. Alam nga lang galing sa akin. Pag galing sa akin, ituturuan ko kayo, barkada dito, barkada doon. Di ba? Walang katapusang barkada. So, yan po ituturo. Pero ito lahat po, mga kapatid, ang itinuro ko sa inyo, na maging blameless po tayo, wala tayong kasalanan. At dahil po, naroon po tayo sa pintuan, hindi na po tayo hahalangan ng ating kasalanan. Makapasok po tayo sa kaharian ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Right, number 2 na po tayo. Palakpakan mo na natin si Lord. Number 2 po, abundant through our kindness. Sagana po sa pamagitan ng ating kabutihan po. Chapter 2 po yan, verse 18 hanggang 23 po. Basta ako na magbasa ako ha. Sumagot sila, may anak, baka mapahama ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuti nga manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae. Ganon nga ang nangyari, namulot si Ruth kasama ang mga gumagapa sa bukid ni Boaz hanggang sa maaning lahat ng trigo at sibada. Namuhay siya sa piling ng kanyang ginhan. Napansin niyo po? Patuloy na po siya hanggang namuhay siya sa piling ng kanyang ginhan. So, abundant para tayo kung mayroon po tayong kabaitan. Church, alam niyo po, makikita po natin po na yung kabaitan ni Ruth was not hidden. Hindi po naitago ang kabaitan ni Ruth. Instead po, it was known to other people.
Kung mabasa niyo lang po itong mabasa lang po buong chapter, makikita niyo na kilala to si Ruth na mabait po siya na manunggab sa kanyang dinan po. Right? Nabalita buong po yan, yung bayan po yan. Kaya nga, we can see Ruth was Ruth's kindness was not hidden. Instead po, it was known to other people that she is kind to the people who think responsible for her welfare. Kaya nga, mabait si Ruth sa mga tao na kung saan mayroong responsibilidad sa kanyang buhay. Mabait si Ruth kasi, tingnan nyo mabait siya ni Naomi, hindi na niya. Kasi po, hindi din siya pinababayaan. Sabi ni Naomi, oo nga, hindi ka mapapahamak. Di ba sabi dito? Mabuti dyan ka na lang para hindi ka mapapahamak. So, inalagaan din talaga si Ruth. Now, makikita natin, Ruth really a kind-hearted woman. Makita natin si Ruth ay mabait talaga. Her attitude not change the people given by God. Yung pagpanggaling po ni mga kapatid, hindi talaga nagbabago sa mga tao binigay ng Diyos. Naniniwala si believe, she is blessed at what kindness she had done. Naniniwala kasi siya na siya pagpapalangin sa kanyang kabutihan na binigay ho sa kanyang. Now, on our part mga kapatid, somebody now take responsibility for your welfare. Sa buhay natin mga kapatid, alam niyo po, may mga tao po na nag-take responsibility for your welfare, para sa iyong kabutihan. Or God use other source for your abundance. Or gumamit ang Panginoong Diyos ng ibang source para sa iyong kasagalaan. Amen? And God used the pastor. Ginamit po ang pastor, ginamit po ang church, ginamit po ang mga member, so you will become to be abundant para maging sagana po tayo mga kapatid. Amen? Napagkakanan nyo, iba mo ginagamit ng Panginoong Diyos. Hindi lang po lakas natin, kundi gumamit po siya ng ibang tao. Kagaya mo ni Noemi, mabait po siya sa kanyang binan. Kasi alam niya, ang kanyang binan, ang mabait sa kanya. Inalagaan po din po siya. Ngayon po, nandito po tayo mga kapatid, gumamit ang Panginoong Diyos ng ibang source, gumamit ang Diyos ng pastor, gumamit ang Diyos ng church, gumamit po ng mga member po para tayo ay maging sagana. Not for the most dangerous material, para maiwas po tayo sa pinakadelikadong mga material sa daigdig, delikadong anuhan ng laman, but spiritual life. Pero sagana po tayo sa spiritual life. Right? Kaya nga binigyan po tayo ng pastor, binigyan po tayo ng church, binigyan po tayo ng mga member. Church, hindi po ako maging pastor kung hindi rin ako binigyan ng pastor. Hindi ako maging Christian kung hindi rin ako binigyan ng church. Hindi po ako naging kung hindi ko binigyan ng mga member, ng mga kasamahan ko sa church. Ngayon, nahalo-halo po kami, kaya ngayon mga kapatid, naging sagana na po akong spiritual life. Iniiwas na ako sa Panginoong Diyos sa pinakadelikado po na bagay dito sa daigdig, yung material. Right? Iniiwas na po ako sa pita ng laman. Amen? Di ba ulitin ko sa inyo, ano pa po ako, nagtitinda dahil sa ano pa ako mga 39, nagkasyuta pa ako ng bata. Mas bata sa akin. Pero di ko alam yun, kasi ang alam ko lang is tumingin ng tingin, niligawan ko, sinasabi ko, naging syuta kami. Pero at dahil sa 39 o 35 ako yun. So yun pala mga kapatid, hindi ko naisip na napakadelikado pala ang kita ng laman. Kaya mga kapatid, binigyan po tayo ngayon ng pastor, binigyan ng church, binigyan po tayo ng mga member para mag-iwas po tayo sa pinakadelikado sa lahat, yung material, yung kita ng laman. Amen po ba? Kaya mga kapatid, to be abundant not for the most dangerous materials, and last but spiritual.
sagana po tayo sa spiritual life. Dati wala tayong sagana spiritual life, tira lang ang tira eh. Basta kung ano-ano, tira ng tira, sugab ng sugab, pero tingnan nyo ha, ang binigay sa atin. Binigyan tayo ng pastor, binigyan tayo ng church, binigyan tayo ng mga kasama. Nagiging sagana lang po tayo sa spiritual. Kaya mga kapatid, abundant through our kindness, mga kapatid. Sagana po tayo sa pamagitan ng kabutihan. Kung mabuti, sagana po. Kagaya ni Louis po, mga kapatid, sagana po siya dahil mabait sa kanyang manugang na nangangalaga sa kanya. So, mabait din kayo sa nangangalaga sa inyo. Inalagaan kayo ng pastor, inalagaan kayo ng church, inalagaan din kayo ng member. Amen? Number 3 na po tayo. Abundant for the obedient Christian. Abundant po mga kapatid para sa isang masunurin na Kristiyano. Chapter 4 naman to chapter 4 verse 13, 14. At sila'y sumagot, oo, saksi kami. Sinabi naman ng matanda, pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon at bigyan ng maraming anak, gaya ni Rachel at Leah, at pinagmula ng lahat ng Israel. Ikaw naman, Boaz, sumagana ka nawa sa Efrata. Dito pala. Sorry. 13-14 pala. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth. Di ba? Tingnan nyo, makikita nyo, yung may-ari ng palayan, napangasawa ni Ruth. Napansin nyo? Ang ganda. Ulitin ko ba? I-encourage ko yung basahin niyo po ito. Alam niyo po, makikita nyo dito, itinulak yan si Ruth na doon ka matulog sa kamay. Kasi natapos ng anihan eh. Kaya sabi ni Ruth, pumunta ka, magdamit ka, magpabango ka. Doon ka matulog sa paanan ni Boaz. Ngayon po, mga kapatid, dahil si Boaz, ano talaga siya? Hindi ba yung na sugab na sugab. Nakita niya, isip niya may babae. Sino ka? Sabi niya, kung ano ako, pakasalan mo ako. Sabi naman ni Boaz, o sige, i-ano ko muna ito sa mga kung pwede ba kitang pakasalan. Kaya, kinonsulta niya kung pwede bang pakasalan itong si Ruth. At tingnan niyo itong verse 13-14, napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Noemi, purihin si Yahweh, binigyan ka niya sa araw na ito ng isang apo na kakalina sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang baba. Ito po yung lineage po ni Jesus. Doon nagmumula yung lahi po ni Jesus. Now, abundant for the obedient Christian. Diba? Si Ruth, sagana buhay niya dahil masunurin din po siya. Sa atin din mga kapatid, maging sagana po ang buhay natin pag isa tayong masunuring Kristiyano. Right? Church, if you read the whole book of Ruth po, makikita po natin ang lesson, how the obedient is the key of our long quest to be blessed by God. Makikita natin dito kung ano po yung dahilan para tayo maging pagpapalain po ng Panginoong Diyos. Right? Kung mabasa niyo to, kung mabasa niyo ang buong kwento po ng aklat ng Ruth, makikita niyo kung paano ang isang obedient masunurin, yun pala ang susi para tayo ay pagpalain. Yung hinahanap natin matagal na pagpapalain po tayo ng Panginoong Diyos. Mabuhay po tayo ng isang pinagpapalang buhay, at yung kaluluwa po natin ay our soul can discern God's view. Yung mayroon tayong discerning spirit, yung makikita na natin ano yung kalooban ng Panginoong Diyos. Right? Pag isang masunuring Kristiyano po tayo mga kapatid, at yan pala ang susi, yan pala yung kay po mga kapatid, sa ating
matagal na hinahanap na pinagpapalang Kristiyano. We are blessed and spiritual, di ba? Tayo ay pinagpapala sa spiritual, but reality po, we are also desired we will be blessed and material. Sa totoo po, tayo ay pinagpapala ng spiritual. Amen? Bakit sinasabi ko? Kasi dati po, lahat po tayo, wala tayong alam ukol sa Diyos. Wala tayong alam ukol sa Bible. Pare-parehas lang po tayo rito, mga kapatid. Huwag tayo magugulahan. Di ba ba? Ngayon po, pinagpapala na ho ang spiritual po natin kasi alam na natin ano ho yung Mateo, ano ho yung Lucas, ano ho yung John, ano ho yung Marcos. Pero dati wala tayong alam, di ba? Ang alam na natin, mga dyaryo lang. Sino ba sa inyo dito, bata pa nagbabasa ng Bible? Tingnan mo, wala nagansa. Kasi mga kapatid, wala tayong pagpapala ng spiritual noon. Ngayon po, reality, we are blessed and spiritual. Pero sa totoo po, we are also desired to be blessed and material. Amen? Sa totoo po, mga kapatid, gusto rin po natin pagpapalain po ng material. Hindi po ba? Mayroon din po tayo, nakikita po natin, ang sarap naman ng nila, di ba? Sana tayo magkaroon ng ganyan, makakain tayo ng ganyan. Di ba? Hindi maiwasan yan, mga kapatid. Kasi po nakikita natin yan eh. Na-compare ang buhay natin. Ang sarap naman ng suot niya, samantala yung sa akin. Ano kaya po? Okay lang yan ito. Di ba? Parang hindi po tayo. Di ba? Pinagpapala nga tayo ng spiritual, pero dahil nga, kulang po tayo sa material. Gusto talaga natin ng material. Kasi po sinasabi ng Panginoong Diyos, as God said, money is the solution. Di ba ba? Sinabi ng Panginoong Diyos yan, na ang solusyon pala ay pera. Basahin niyo po, Ecclesiastes 10:19. Mga kanal, 10:19, pag-ibasa ko. Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay. Ang inumin, ito'y mabibili lahat ng sarap. Diba? So, tingnan nyo ha. 10:19. So, tingnan nyo ha. So, ang material, mga kapatid, ay yan yung solusyon. For money is the solution ng lahat. Right? Now, and the only solution or the way for that is to be obedient Christian. Ang pinaka-ano lang pala niyan para makamit po natin yung solusyon na pera, mga kapatid, o material, is to be an obedient Christian. Masunurin ka lang ng Kristiyano. Mga kapatid, it's not a title. Yung isang Christian po, obedient Christian, hindi po yung title. It's not only a title, but it is required for our attitude, mga kapatid. To be a Christian po, it requires po na maging obedient po tayo sa ating attitude. It must be permanent, mga kapatid. Amen? Pagiging Christian, obedient po, ay hindi po yan, it must be attitude, it must be permanent, mga kapatid. Permanent obedient, or not only for Sunday, or hindi lang po tayo masunurin dahil linggo, hindi lang po tayo masunurin dahil mayroon tayong malaking pangailangan, hindi lang tayo masunurin dahil may malaki ang problema natin. It must be permanent, mga kapatid. Dapat pala permanent na masunurin tayo. Ang pagiging Christian, mga kapatid, hindi po yan title. Right? Obedient Christian is not a title, but it requires for our attitude. Kailangan po yan sa ating pagpaugali, mga kapatid. Right? Yung pagiging masunurin na Kristiyano tayo. Not only for Sunday, hindi
lang ho para ho pang Sunday, hindi lang ho tayo pang mayroon tayong malaking pangailangan, hindi lang ho tayo malaking problema. Kailangan permanent po yan. Di ba, napansin niyo? Kung mayroon tayong problema, mayroon tayong malaking pangailangan, parang lahat, tatanong yung Lord, ano bang gusto mo sa buhay? Parang gusto mo na maging masunurin naman. Right? Ang gusto ng Panginoon is permanente kang masunurin sa Kanya. Right? At yan po ang solusyon para maging abundant Christian po tayo mga kapatid. It must be biblical. Right? Yung pagiging obedient mo must be biblical. Nasa Biblia po mga kapatid. An obedient body, soul, mind, and heart mga kapatid. Hindi ho yung obedient yung ano mo, obedient yung soul mo, pero yung body mo is parang ayaw, yung mind mo parang ayaw, yung puso mo parang ayaw, parang salungat sa kaluluwa mo. Napansin nyo? Ha? It must, ang pagiging obedient natin, it must be biblical. Kailangan mo masunurin ang kaluluwa mo, masunurin din yung isip mo, masunurin din yung heart mo, masunurin din yung katawan mo. Amen? Yan po yung gusto ng Panginoong Diyos. Kung gusto po natin na abundant Christian po tayo, church, kailangan ng attitude natin mayroon po tayo obedient po. Hindi lang ho panglinggo ha. Ay, linggo ngayon. Kung ito, kailangan obedient yan, masunurin yan. Di ba? Pero alam ko ito si Punotok, ano po yan, masunurin na anak yan. Amen? Diba? Kailangan ho, buo ano yan. Kasi sila yung sumunod sa mga youth natin eh. Ang youth kasi natin dito na mga lahat sila yung trabaho sa si Chambi, sila si Rindel, sino pa sila si Chavez, at Chabe, si Ibes, Angelo, lahat kasi sila mga kapatid. Si Angelo, ano lang yan eh, ngayon lang siya, di ba? Pero yung mga bata pa rin nila, nagtatrabaho na silang lahat eh, di ba? Pero ito naman silang sumunod. Siya din po yung ano rin yan, bata din yan. Si Sai talagang bata pa talaga yan. Halos di pa kinakarga-karga pa talaga. Kinakarga pa natin yan, diba? Ngayon, senior high na. Pero sila si Ibes, si Tom, Rindel, sino pa yun? Si Chabe, yan, bata din yan. Ngayon, may matrabaho na sila. Di ba ba? May mga pasok na. Sila si Punotok na yung sumunod. Now, to be a Christian, to be a abundant Christian, kailangan pala natin mga kapatid, maging masunurin po tayo. Obedient po na biblical. Amen? Mayroon kasi masunurin, sunod-sunurin lang. Di ba ba? Masunurin dahil may malaking problema. Masunurin dahil may malaking pangailangan. Pag wala na. Hindi na mo na kailangan ang Diyos. Para bang ang Diyos pa parang parang gamot ng paracetamol. Pag mayroon kang lagnat, kukuha ka ng kukunin mo yun sa kabinet mo. Pag wala naman, hindi mo gagamitin yung paracetamol. Church, kailangan po natin. Gusto natin ang ampunan, di ba? Gusto natin ang material. Sabi dito, yung pagkain ko, yung material, yun po yung solusyon, sabi ni Lord. So, kung gusto natin, church, ibabaguhin mo yung attitude po natin. Yung pagiging masunurin, hindi lang po masunurin. Kailangan masunurin as biblical. Masunurin ang kaluluwa. Pag masunurin ang kaluluwa, kailangan masunurin ang isipan. Pag masunurin na yung isipan mo, masunurin na yung katawan mo. Masunurin na yung puso. Amen? Obedient today, at kailangan mo, obedient today till our last breath po, mga kapatid. Hanggang sa dulo po ng ating hininga. Yan po yung gusto ng Panginoon. Amen? Ako niyo po? Hindi po ba? Kailangan ganda. Tingnan niyo po sa English, basahin niyo po sa NIV. Road chapter 1 verse 16 po. Ang gusto ko talaga yan, yung pagkasabi ni Ruth yan sa English.
NIV ba makibasa niyo? Kanta rin po yung pastor. Ha? May kanta. Oo. May kanta yun. Ay, Diyos ko siya ay. Oo. Sino may English dyan? Ayan. Tinan sa bayan ano yun? Sa NIV. Ano yun? Pati ano yun? Sige, meron na. Sa English, meron yung Bible. Makibasa po, English. Ito, King James naman kami, ito mahirap. Hanapin mo kami. Chapter 1, verse 16. Malalim kasi ba King James eh. NIV eh. Meron ka? 116. Sa Tioli lang may load. Lahat kami walang load. Yan ay ibigay mo. Wherever you go, I will go. Sa English din. Diyan sa ano, mayroon pa tayong ano dyan. Dito po ako magtatapos. Diyan sa bookshelf, mayroon tayong NIV dyan. Tingnan niyo po, kung mayroon pang NIV na Bible dyan. Root 116. Ah. But you answered, Yan. don't force me to leave you. Yan. Make me turn back from following you. Wherever you go, Yan. I will go. And wherever you stay, I will I'll stay. Your people You'll be my people, God will be my God. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng pagsasabi talaga niya. Gusto ko yung verse na yan. Kasi pinakita dyan kung paano siya masunurin. Sabi niya kay manugang niya, huwag niyo akong pilitin na lumayo sa iyo. Kung saan ka pupunta, doon po ako pupunta. Saan ka titira, yun po ang maging tirahan ko. Saan po, Sino ang iyong Panginoon? sino ang Panginoon, yun din ang aking Panginoon. Ang ganda ang pagkasabi, di ba? So, gano'n po mga kapatid na, ang binigyan po tayo ng direksyon ng ating pananampalataya ng Panginoon Diyos. Pero minsan kasi yung iba ay may direksyon na, pero wala pang obedient. So, ang hiningi ko nito mga kapatid, gusto natin ang abundan, gusto natin sa ganahan. Pero ang ano po natin ito, loyalty at obedience po sa Panginoon Diyos. Pag mayroon ka mga ganyan, mga kapatid, maparihas mo tayo mayroon. Di ba ba? Ang napangasawa niya, naliwan mo, may ari na pala yan. Ang galing, no? Ang galing ng ano? Ang galing ng pagkano ng ano. Dati namumulong lang siya. Namumulong lang siya ng buhay, nauulog. Pero doon, sa pamumulong talaga, sinabihan na sa Panginoong Diyos, Uy, huwag niyo pagmamahalan na. Maghulog pa kayo. Oh, di ba gana? Sagana talaga. Kasi po mga kapatid, pagit sagana, kasi po naniniwala minahal mo niya yung paniniwala niya. Paniniwala niya na loyal lang, maging loyal lang siya sa kanyang manugang. Kaya sagana siya, di ba? Ngayon po, sagana siya sa kanyang kabutihan. So, tingnan niyo ha, mabuting ang si manugang niya. Ngayon, sa kanyang kabutihan, sagana siya. Di ba? Binahal po niya yung binan po niya. Ngayon po, ang isang bakit sagana po niya, dahil kailangan maging masunurin po siya. Masunurin po, ang po natin, naging masunurin tayo sa Panginoong Diyos hanggang sa dulo po ng ating hininga. Maging masunurin po tayo, kailangan biblical na masunurin. Hindi ho yung masunurin lang. Amen po ba? Pero po ba tayo matutunan? Amen. Manalangin po tayo. Magbanal, salamat po. Salamat Lord God. Hallelujah. Dahil hindi lang po kaalam ang Panginoon.